maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN. at number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganap na pong alas 4:02 ng hapon. Tatak RMN. RMN. Servisyo. Radyo mo nationwide. RMN. Sa responsableng paghatid ng balita. RMN. Sa responsableng pagbibigay ng komentaryo. RMN. Sa responsableng pag-alay ng serbisyo publiko. Ito ang himpilan ng responsableng mamamahayag ngayon. RMN. Kasama sa araw-araw ng sambayanan. Ito ang serbisyong Radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Servisyo publiko. Radyo mo nationwide. Isa pong magandang hapon mga kasama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang hapon na sa buong 37 barangay ng Cotabato City. Radyo Maging sa Kabuuan na po mga kasama, the whole in and outside the Bangsamoro Autonomous Region. Isang, I don't know, ano bang tawag dito, exact term dito, kasi umiinit. Mainit yung araw mga kasama, pero nandyan pa rin ng ambon, ng bahagyang, nagbabagyang umulan. Radyo mo Babadya pala. Babadyang umulan mga kasama. Kanina, ang dami mga specific time to be expected na uulan. Kasi sa ipinadala ng mga kasama, inilabas ni pareng Google. No? Radyo mo Ating weather system as of afternoon mga kasama. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin nagaganap na pag-ulan. However, Radyo mo huwag kakaligtan mga kasama na magdala ng pananggalang ho sa ulan. Gaya ng payo, ano pa man, may cover ho ninyo sa pong mga ulo para hindi po kayo mabasa ng ulan mga kasama. Radyo mo Anyway, sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Katulbigan, nationwide. sa natin ang ating nakakagapay dyan po sa may technical side, si Radyoman Sir Johnny Danilo Manaran. Radyo mo ang internet. Of course, atinding admin dyan sa kabila, si Ma'am Admin Laura Del. Radyo mo ang mga balita. Radyo mo Ako po ang nilingkod mga kasama ngayong hapon ng Friday. It's 3rd day mga kasama ng July 2026. Radyoman Jewel Di Mapalaw.
Buo ang integridad sa pagkalat at pagkain ng mga balita. Walang hagahati, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapantatan, RMN. RMN sa responsable. Ating programa kasama live pong napapakinggan sa ating frequency na 90.9 MHz. Ng responsableng mamamayan. 90.9 na MHz mga kasama sa dial po ng pong mga radyo. FM po yan ha. At syempre wag na pong ilipat pa mga ka-idol. Radyo mo, Sa ating namang official Facebook page ng DXMI mga kasama. Nationwide. DXMI 90.9 Cotabato. DXMI 90.9 Cotabato mga kasama. Syempre wag na rin pong kakalimutan na mag-like, share and follow sa ating official Facebook page para kayo updated sa mga balita, mga impormasyon, mga kaganapan, mga marites. Kami kong matututuran ha. Hindi yung marites na galing lang sa kanto mga kasama. Radyo mo, Ano? Nationwide. Kung galing lang sa kanto, sa kabilang kanto, ibang kwento na naman. Sa unang kanto, yun yung first-hand information ng Maritas. Sa ikalawang kanto mga kasama, may additional ng... Alam nyo na. Radyo, Hindi naman lahat. Nationwide. Hindi lahat ng kanto ganun. Anyway, Radyo mo, para kayo po ay updated sa mga balita, impormasyon, mga kaganapan, mga kasama. Radyo mo, Just like, share, and follow sa ating official Facebook page na DXMI 90.9 Cotabato. Diyan po niya matutunghayan ng mga balita, impormasyon, mga kaganapan na posted and to be posted. Radyo mo, Mga interviews at iba't iba pang mga programa, mga Radyo mo, Nation. focal person with regard to the substantial ng isang balita, mga ka-idol. No? Diyan po sa ating official Facebook page ng DXMY. Isa lang yan ha. Ang dami mga balita, impormasyon, mga kaganapan Radyo mo, Nation. na dapat po nating malaman. Dahil nga bilang concerned citizen mga kasama, Radyo mo, kailangan talaga natin na malaman kung ano ang nagaganap sa ating lipunan. Kaya nga no, Radyo mo, karapatan ng publiko na malaman. Magkaroon sila ng idea. Magkaroon sila ng background no, sa kung ano po ang nagaganap sa ating lipunan mga kasama. Yan ang realidad. Ano? Itong balita ng mga kasama, wala itong Radyo mo, kumaga walang tigil itong balita, walang specific kung kailan magaganap. Nationwide. Isa po sa ating tinututukang balita mga kasama, yung dyan naman po sa bahagi ng North Cotabato sapagkat isa na namang madugong insidente ng pamamaril kanina. Yung naganap po mga kasama dyan po naman sa may bahagi ng Barangay Poblasyon Pikit mga kasama na kung saan nga dead on the spot yung dalawang individual mga kasama na sakay ho ng motorsiklo. Na motorsiklo na ito mga kasama before prayer time kanina as of ngayong araw, Biyernes. Biyernes ay nako. What's wrong with our dunya mga kasama? Radyo mo, What's going on? Anyway, yung binabanggit ng mga kasama dyan po sa may barangay poblasyon sa bayan po ng Pikit sa North Cotabato. radyo mo, Nationwide. Bate po sa initial information mga kasama na ibinahagi ho sa DXMY, naroon po yon sa binabanggit nating lugar. Doon po naganap yun hong pamamaril na kung saan dalawa katao nga na lalaking sakay. Lalaking sakay mga kasama ng motorsiklo. Magkangkas ito ha. At yun na nga. Pagsapit nila sa naturang lugar ay bigla pang bigla umanong pinagbabaril. Radyo mo, Nationwide. Publiko. So, umaya mga kasama, dadagdagan natin yun po mga impormasyon na atin pong nakalapat ay babahagi ho sa inyo po mga ka-idol. Nationwide. Iban dyan, maraming pang usapin. Kabilang dito mga kasama, ito pong kandidatura ng isang district representative candidate ha. Yan po sa Maguindanao del Sur. Abay, kinansela ng COMELEC. Radyo mo, Nationwide. Dahil nga ho mga kasama sa isang petisyon ng kanyang katunggali na binabanggit doon mga kasama, granted
yung petisyon na inihain laban sa naturang kandidato. Mamaya, Nationwide. mamaya. Servisyo publiko. Iban pa dyan mga kasama. Yun naman pong bukas, ano bang big event bukas mga kasama? Hulaan ninyo. Radyo mo. In Cotabato City. Wasit In the whole publiko. franchise area. Isn't it? Franchise bang tawag? Sa lahat po ng, ayun, franchise area po mga kasama ng National Grid Corporation of the Philippines. Abay, bukas naman. Radyo mo. Hindi na naman tayo magkakaroon mga kasama ng mayaw. Publiko. Mayaw na timpo. Nation. Bukas mga kasama, magkakaroon ho kasi ng more or less 11 up to 12 hours Radyo mo. na brownout. No? NGCP po yan ha. Ibig sabihin, lahat po ng mga power utility supply provider sa mga kooperatiba mga kasama ay magpapatupad po ng naturang brownout. Radyo mo. Kaya planuhin na kung saan ka magpunta. Planuhin na kung kayo mo ni pupunta sa mga saan ba? Saan nyo gusto mga kasama? Kung pupunta kayo sa inyo mga pakay, abay mag-iingat din kayo at wag na masyadong ibulgar, no? Baka mamaya may tatambay na sa inyo pong mga bahay mga kasama. Kaya sana kung tatambay kasi pagka nadatnan mo, huliin mo. Ang tinutukoy ko dito yung mga kawat. Mga kasama, yung mga thugs. Mahirap na ha? Magaling kasi itong mga thugs. Magaling to sa strategy mga kasama. Yun bang pagpo-poste mo sa social media is if that is ATM or at the moment mga kasama, ay nako, yari ka dyan. Servisyo publiko. Kaya mas maigip, planuhin pero just internalize lang mga kasama. Huwag nang yan pa na bukas punta ko dito, ganito ganyan, kung saan man, kasi mahirap na. Mahirap maging pogi mga kasama. Mas mahirap mabiktima ng thugs. Publiko. Anyway, isa pa rin sa pinaka-sinusubaybayan natin mga kasama, itong motibo po ng pagpaslang, pagbaril patay naman kagabi. Dyan po sa bahagi ng Datuudin na Nasensyon sa Barangay Awang, Radyo mo. partikular sa sitio Corbada, saan isang dating guro mga kasama ang walang habas, walang awang pinagbabaril. Nationwide. Publiko. Yan po sa naturang lugar. Maya dadagdagan natin, bibigay tayo ng additional information with regard to that matter mga kasama. Radyo mo. Sige. Servisyo publiko. Magandang hapon muna mga kasama sa lahat po ng ating mga viewers, sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayong hapon. Mapya Malulam, Mapya Jumaat Mubarak. Ngayon pala ay Radyo mo. sa Yidol Ayam mga kasama. Ngayon po ay Friday, pero walang payday. Servisyo publiko. Ganun lang. Yan na yun. Wala nang payday. Sa IFM News, inform ka. Radyo mo. Ayun. Nationwide. Sige. Magandang hapon muna mga kasama sa atin po mga listener and viewers as well. Una ito sa ating Facebook live stream ngayong hapon mga kasama, sa ating mga commentator. Magandang hapon Sir Randy Santisas, kaya Ma'am Sally Abdul Karim, magandang hapon po. Assalamu alaikum. Magandang hapon din mga kasama kay Antibay Umul Kulsum Midtimbang Waya, kay Datotong Waya ng Purok Bayalabi. Magandang hapon sa imuhang tanan mga kasama. Publiko. Headset ito. Radyo mo. Headset by Balibubo. Radyo mo. Servisyo publiko. Ito magandang hapon din kay Main Masukat Akan. Good afternoon. Waalaikumsalam, sir. Isn't it, sir or ma'am? Radyo mo. Nationwide. DXMI Armen Cotabato from Manila, Taguig City sa Manila Green Mosque po. Pa-shoutout sa kanyang asawa na si Hadja Minda Norhain Pika Akan. Maraming salamat. Nationwide. Hindi pwedeng walang shoutout kay Mrs. Kay baka mamaya. Ay naku. Mahirap na. Servisyo. Radyo mo. Nationwide.
Meron pong panawagan mga kasama mula ho dito sa Cotabato City. I mean, dito po sa himpilan ng DXMYR MN Cotabato. Sapagkat ito nga, sa mga direktang kamag-anak mga kasama just sa immediate family ni Babylin Angkad. So, ito po ay regarding doon sa isang empleyado mga kasama ng Save More sa bahagi po ng General Santos City na kung saan nasawi nga mga kasama sa kasamang palad tapos ngang matabunan ng gumuhong gusali mula ho sa nasabing ng gumuhong semento mga kasama mula ho sa nasabing gusali. Itong magnitude 7.8 na lindol kamakailan mga kasama. At eto, meron ho kasing tulong na dumating at kung sige. Sa kanya pong kamag-anak mga kasama, maaari makipag-ugnayan sa himpilan po ng DXMYR MN Cotabato. Pero, mas maigi kuha tayo ng update mula ho sa atin mismong pinakamahal na station manager. Si Radyoman Sir Erwin Kabilbigan. Dali na nga, i-set up lang natin ng dali lang. Ito mga kasama, gaya po ng aking binanggit kanina, sapagkat meron pong ipinadalang tulong ang mga himpilan ho ng Radio Mindanao Network from Cebu yata, somewhere in the Philippines. Basta, RMN ito mga kasama, doon po sa mga kamag-anak ng nasawing biktima. Ito pong si Ma'am Babylin mga kasama. Sige, kuha tayo ng update. Nasa linya natin mga kasama ang ating station manager si Radyoman Sir Erwin Kabilbigan. Sir Erwin, go ahead po. Manager sir, go ahead po. Manager, sir, go ahead ba? Okay. Yes, Radyo Manjul, bago dun sa detalye, para sa tulong na ipaparating ng RMN Cebu, RMN Gensan, and IFM Gensan, dun sa mga sinuimpalad sa nangyaring lindol dito sa Gensan Radyo Manjul, kabilang yung sa ating kababayan, unahin ko ito Radyo Manjul dahil atin ang tuluyang naihatid sa RMN Gensan at IFM Gensan yung mga donations na inihatid naman ng St. Benedict College nitong nakalipas na araw na June, no? Ating dinala yung mga tulong nila para sa mga affected ng matinding lindol dito sa Gensan and Sarangani Province, Lulan, ng patrol vehicle ng RMN Cotabato ay ating hinatid ngayong araw itong nasawingang mga donasyon na kinabibilangan ng mga tubig, canned goods, mayroon pang mga pagkain na Jumanjul and mga mayroon mga diaper para sa mga batang nangangailangan nito. Ating formal na turnover kay RMN Gensan Station Manager Regina Daven at IFM Gensan Station Manager ang nasabing mga tulong Radyoman Jul na idilaan through RMN DXMY Cotabato. Ito'y ginawa natin ngayong araw lamang Radyoman Jul. And
inland nga pala sa binabagit po kanina, sa tulong na ipagkakaloob ng Armen Cebu and Armen Jensan. Bukas nakatalaksing dumating dito sa Jensan Radyo Manjul ang station manager ng Armen Cebu, Attorney Rofil Banyo, and yung station manager ng IFM Cebu para ihatid o maghatid ng cash assistance Radyo Manjul doon sa pamilya ng mga nasawi sa nangyaring lindol dito sa nasabing lugar. Isa sa nakakabilang sa kanilang tala, merong 72 na mga bilang ng mga nasawi ang magiging beneficiary ng cash assistance, kabilang ang isang taga Cotabato City sa listahan Radyo Manjul, pero unfortunately hindi nila malocate. As of ngayon lamang, kausap natin yung station managers ng Armen at IFM Jensan, si Sir Arman Enriquez and Miss Ina Daven. Hindi nila malocate yung mga kamag-anak na Juanjul. Nitong kababayan natin sa Cotabato City, si Babylin Angkad. Babylin Angkad, empleyado ito ng Save More Jensan, na nasawi nang gumuho yung bahagi ng building kung saan siya nagtrabaho na Jumanjul. Kaya through our station, ayon kay SM Inadafen and SM Enriquez, baka malocate sa through DXMOY Armen Cotabato yung makamag-anak ni Babylin Angkad. Hindi may specific yung address saan sa Cotabato City na Jumanjul. Nakatira itong mga kamag-anak niya. Kung nakikinig man ngayon, mga kamag-anak ni Babylin Angkad, mula dyan sa ating lungsod, makipag-ugnayan po kayo sa Armen Cotabato DXMY para ito may kinalaman sa tulong na ipagkakaloob sa immediate family Radyo Manjul. Ditong nasa ikababayan natin na si Babylin Angkad. Pwede ko kayong pumunta. Ngayon, kung nakikinig Radyo Manjul, pwede pumunta ngayon, habang may office pa, makipag-ugnayan kay Radyo Manjul or kay Miss Laura Del, o kung di man bukas, haliday pa ni Branato na bukas sa Radyo Manjul. Pwede ko kayo mag-message sa Radyo Manjul. Sa mga kamag-anak, mag-message sa DXMY FB page or kung di man kay Radyo Manjul or kung di man sa akin, message ninyo yung whereabout ninyo para mapag-usapan kung ano mga prosesong kakailangan ni Radyo Manjul. Pero kalakip nun kung sa magpapakilala ng mga kamag-anak ay yung mga dokumento ng Radyo Manjul. Yes. Na magpapatunay na sila yung immediate family nitong kababayan natin nasa Babylin Angkad. Either parents, kung may asawa ba ito, yung kanyang husband Radyo Manjul, magpakita na lamang ng mga valid documents para sa pagpapatunay ng pag-anak nyo itong nasawing si Babylin Radyoman Jul. So ibig sabihin nito hanggang sa kasalukuyan kasama ang Sir Erwin, hindi pa rin nalolocate yung kapamilya nga at mismong lugar kung saan nakatira itong si Ma'am Babylin, nakakaawa naman. Dahil taga Cotabato Radyoman Jul, actually 3 araw na naglibot yung team ng Armen and IFM Jensan, Jensan Wide and the Sarangani Province, inisa-isa yung mga kamag-anak ng mga nasawi, kinuha yung mga detalye, and by Monday kasi Radyo Manjul, ang mga ito ay expected na magtitipon-tipon dito sa compound ng Armen Jensan para sa ipagkakaloob na financial assistance sa kanila ng Armen Cebu, Armen Jensan, IFM Jensan, Radyo Manjul. Financial assistance kasi ito, so doon sa Lunes ipagkakaloob sa kanila Radyo Manjul. Okay. So baka pwede nating mahihabol yung mga kamag-anak ni Babylin, makipag-ugnayan naman kayo sa DXMY. Sige. Yung mga specific na requirement kasamang Erwin, kahit ano na, basta't magpapatunay na ito ay kamag-anak nga talaga nung nasawing biktima. Tama? Direct family, either nanay, tatay, kung may asawa si Babylin, yung kanyang mister, kakibat nun, birth certificate, marriage contract, or anong pwedeng patunay na kaanak kanila itong nasawing si Babylin ng Radyo Manjul. Sige. Anyway, yung tulong pala na ipinahatid dito kamakailan, last week yata, nung
institution of St. Benedict College of Cotabato dito sa lungsod, nandyan na sa General Santos City kasamang Sir Orwin. Kumusta? Na-deliver Kumusta naman? Bago pa lamang, mga 30 minutes ago nang dumating tayo and officially na-hand over din natin sa Armen Jensen and nakaschedule sila magsasagawa ng another round ng relief operation dahil nitong nakalipas na since last week, halos apat na araw at yung kanilang relief operation dito sa mga areas na to through RMN Foundation kung saan mismong si Sir Patrick Aurelio yung bumaba Radyo Manjul para samahan yung team Jensen sa relief operation kasama yung team RMN and IFM Davao Radyo Manjul. Ayun. Sige. Okay. Ingat kayo dyan. Kasamang Sir Erwin. Ingat kayo. Okay, so yan ang update mula dito sa aking kinaroroonan. Radyo Man Erwin Kabilbigan, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Publiko. Radyo mo. Yun mga kasamang update dyan po sa bahagi ng General Santos City. Ulitin ko yung panawagan Merong 72 individual na pagkakalooban po mga kasama. Hindi na ho natin ibubulgar yung exact amount nung cash na ipagkakaloob po ng Radio Mindanao Network. Tani puwersa ito, Itong RMN Cebu mga kasama at IFM Cebu at Radio Mindanao Network General Santos City mga kasama. Doon po sa mga pamilya ng mga biktima na nasawi sa magnitude 7.8 na lindol dyan po sa Sarangani Province mga ka-idol. Ulitin ko yung panawagan ng DXMY sapagkat kung matatanda ng mga kasama, isa pong kababayan natin Cotabateño pa rin Cotabateño na doon po nagtatrabaho sa may Say More General Santos City once again itong si Ma'am Bebelin Angkad itong si Ma'am Bebelin Angkad na mga kasama, siya pong employee ng Say More Jensen na kung saan nga nasawi dahil sa kasamang palad mga kasama, nasawi sa naturang sakuna. Yun pong pagtama ng magnitude 7.8 na lindol mga ka-idol. Isa po siya. So, dahil doon, kabilang siya sa 72 na nasawi doon sa nasabing sakuna, and tinatawagan natin ang pansin mga kasama, paging the family of Ma'am Bebelin Angkad na agad po immediately makipag-ugnayan kayo agad-agad dito po sa impila ng DXM para po ma-receive ninyo yon cash. Hindi na namin ibubulgar kung magkano, basta cash. Sinabi natin cash pera yan, hindi yan pwedeng check, hindi yan mga kasama, hindi na yan dadaan sa additional procedure pagkat ito ay direktang ibinibigay mga kasama doon sa kamag-anak, sa mismong maaari po yung kanyang tatay, kanyang asawa if ever na meron man, kanyang anak kung meron din, yung kanyang tatay, kapamilya o kahit saan mga kasama, basta't may mapapadala kayo na o may papakita, dala lamang po ng katibayan, mga IDs, birth certificate o namang dokumento mga kasama na magpapatunay na kayo po ay legitimate kamag-anak ng naturang nasawing individual mga ka-idol. So makipag-ugnayan lamang, pwede po kayong direktang mag-text o mag-chat mga kasama sa ating pong messenger. Yung aking official Facebook page, pwede At mismong doon sa aming station manager, si Radyoman Sir Erwin Kabilbigan mga kasama, pwede rin. Ipakita lang ng proof of your identity mga kasama na kayo po'y legitimate na kamag-anak. Yun po'y tulong. Yung cash na yun mga kasama, tulong galing sa Radio Mindanao Network mga kasama sa pamamagitan po ng RMN Foundation. Ganyan po kasi yung RMN Foundation mga kasama. As we can recall, yun mga dumaang mga sakuna dito, kabilang na po yung baha
dito po sa Maguindanao del Sur, somewhere in Maguindanao del Norte at iba pang mga lugar sa BARM mismo at sa buong Pilipinas as the whole. Tinutungo ho yan mga kasama ng RMN Foundation Radyo mo, na para ho bigyan ng tulong mga kasama. Ano? Bigyan ng kaunting tulong. radyo mo, Yan po ang paglilingkod ng Radio Mindanao Network. Hindi lamang po sa balita mga kasama, bagkos radyo pati rin ho sa mga social services. Ano? Sa ano tawag dito? Itong radyo mo, pagtulong sa mga nangangailangan mga kasama, isa po yan sa layunin nationwide. ng Radio Mindanao Network. Ulitin ko kasi hanggang ngayon mga kasama, yun pong pamilya ni Ma'am Babylin Angkada, hindi pa rin po natin-trace. Hindi pa rin po na-track ng mga authority kung saan ba? Saan po yung kanyang exact location o kanya pong lugar, barangay na tinitirahan dito po sa Cotabato City. Kaya po yung Cotabato mga kasama, ulitin ko Cotabato ho ito. Pero doon lamang po nagtatrabaho sa Save More General Santos City. At sa mga sandaling yon, nagkataon na naroon siya sa loob, naka-duty at nasawi matapos matabunan ng gumuhong gusali sa naturang lugar mga kasama dahil sa lindol. Radyo mo, Yun. nationwide. Pwede rin po kayong ano na ba? Quarter to 5 na tayo. Second quarter, isn't it? Pwede mga kasama, pero pwede ko kayong pwede rin po kayong tumungo sa impilan po ng DXMI directly. Ganun pa rin. Dala lang kayo ng mga katibayan na kayo po'y patunay na kayo po'y totoong kamag-anak na naturang nasawing individual para po ma-receive yung mga kasama. Yan pong cash na ipinagkaloob po ng RMN Foundation. So, yun. No? 72 victims yun hong pagkakalooban ng cash assistance ng himpilang RMN mga kas. Radyo mo, Anipuwersa ko yan servisyo. Sige, ang bilis ng mga oras. Oo. Sige mamaya at ipoposte rin ho natin yun pong karagdagang impormasyon sa naturang panawagan ng DXMY. Nakipag-ugnayan po ang RMN Jensen at Cebu mga kasama sa atin po sa DXMY RMN Cotabato. Pagkasakali pong matrace ever since tayo po ay nasa Cotabato stationary. At Radyo mo, baka matrace ho natin yung pong lugar na servisyo. mismong pamilya, no? Makatuwid yung mismong pamilya ng nasawing biktima mga kasama para may paabot, para may parating ho sa kanya yung pong tulong na nais ibigay ng Radio Mindanao Network. Sige magandang hapon muna kay Sir Alboy Kimpay. Waalaikumsalam sir, magandang hapon po. Shoutout naman po dito sa may barangay Lumopog, bayan po ng Midsayap. Habang nagkakape at pinapanood, thank you pinapanood ka namin. Anong kape niya dyan, sir? Ay, tama. Publiko. Kape pala. Speaking of kape, kanina pa tong kape ko, wala na. Naglamig na. Kasamang Kuya Danny. Nako. Na-record tayo dahil kay Sir Alboy Kimpay. Magandang hapon na at thank you. At dahil dyan, alala ko tuloy na may kape pala ako. Sayang tong kape ko. Wala What tayo mahimo. Nasa loob tayo ng aircon Anyway. Sige, thank you Sir Alboy. Sige, kasamang Sir Danny, tayo muna ay magpapatalastas muna. At babalik tayo sa ating pagbabalik mga kasama as of 4:35 p.m. At the moment, babalik tayo agad-agad at ating bibigyan ng mga additional information ng pong ating mga nabanggit na mga balita ngayong hapon mga ka-idol. Narito muna ang ating mahalagang patalastas. RMN, servisyo. Publiko. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo.
pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang rido ay alitan ng angkan na nagdudulot ng karahasan at paulit-ulit na paghihiganti na sumisira sa pamumuhay at kinabukasan ng Bangsamoro. Sa bawat sigalot, mga inosenteng kababaihan at kabataan ang kadalasang nadadamay. Ngunit may daan tungo sa paghilom at pagkakasundo. Hindi kailangan ipamana ang galit sa susunod na henerasyon. Piliin ang pag-uusap kaysa karahasan at pagkakasundo kaysa paghihiganti. Katuwang ninyo ang Ministry of Public Order and Safety BARM. Sama-sama nating wakasan ang rido sapagkat ang kapayapaan ay kolektibong pananagutan. Sa pagkakaisa, makakamit natin ang isang ligtas at mapayapang Bangsamoro. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP. For Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Idol, meron ka bang may Milo story? Kwento ng batang Milo champion ba yan? Ibahagi na yan dahil baka ikaw ang manalo ng exciting prizes. Mga idol sa Cotabato, isang masayang Sabado ang naghihintay sa inyo ngayong July 11 para sa Milo Champion Energy Race. Kita-kits tayo sa covered court ng Bliss Project, Barangay Rosarettes No. 8, Cotabato City para sa ating main highlight, ang tapatan ng 8 mom at kid pairs na magpapakitang gila sa ating race. Pumunta at suportahan ang inyong paboritong magnanay at maging parte ng aksyon. Hindi lang yan, dahil may exciting games at papremyo rin para sa lahat ng panunood. Kaya ihanda inyong energy, ibahagi ang inyong may Milo story at sumugod sa covered court ng Bliss Project, Barangay Rosarettes No. 8, Cotabato 3. Ang Milo Champion Energy Race ay hatid sa inyo ng DXMY 90.9 FM Cotabato at ng Milo. Mag-Milo everyday! Tumpak na oras mga kasama, 4:39 ng umaga o ng hapon. Tatak RMN. RMN. Servisyo Publiko. Radyo mo nationwide. Uy, excited na para bukas ha. Radyo mo nationwide. Hapon ngayon na, ang init kaya. Radyo mo Anyway, nationwide. sige. Magandang hapon pa rin mga kasama ng ating pagbati sa lahat po ng mga tagapakinig at taga-subaybay ng DX sa may RMN Cotabato na sobrang sa kape. Radyo mo. Hindi nag-maneuver yung Radyo mo nationwide. kape na ibinigay ni Sir Danik. Radyo mo nationwide. Sige. Mga kasama, dyan po sa bahagi ng Maguindanao del Sur, ito pasadaan muna natin to sapagkat kahapon naglabas ho ang First Division ng Comelec ng Comelec First Division mga kasama na kung saan nga
Radyo mo, nationwide. Sa naturang inilabas na kalatas mga kasama, yung nakasaludo. Yung pagbasura sa petisyon laban sa tatlong Nationwide. Serbisyo publiko. tatlong nominee mga kasama ng Bangsamoro Federalist Party o BFP. Radyo mo. At kanina naman, eto, Comelec mga kasama, kinansila naman ang COC ni Mr. Anwar Alamada na tumakbo sa 5th District ng Maguindanao del Sur. Kinansila nga po mga kasama ng Commission on Election o Comelec 2nd Division ang Certificate of Candidacy o COC ni Anwar Salipada Alamada para sa pagka 5th Parliamentary District Representative ng Maguindanao del Sur sa nakatagdang 2026 Bangsamoro Parliamentary Election. Pinagtibay mga kasama at pinagbigyan ng 2nd Division of Comelec ang petisyong inihain ni Rafsan Johnny Pendaton Ali na humihiling na ipawalang bisa ang kandidatura ni Ginoong Alamada. Radyo mo, nationwide. Sa desisyon mga kasama ng Comelec na nakapaloob sa SPA number 26-003 o BPE, idineklarangahon na ang denial of due course to or cancellation ng COC ni Alamada dahil sa false material representation o maling material na pahayag mano sa kanyang Certificate of Candidacy. Radyo mo, nationwide. Ngayon mga kasama, pwede pang magapila ng Motion for Reconsideration o MR Radyo mo. si Ginoong Anwar sa Comelec. Patuloy naman na sinusubaybayan ng RMN Cotabato ang panig ni Anwar Alamada sa naturang issue mga ka-idol. XMY. Radyo mo, nationwide. Radyo mo, nationwide. Sa IFM News, nationwide. May nagsabi pa dito, challenge accepted. Ay nako. Sige. Sige mga kasama. Dako naman tayo sa national mga kasama as of 4:43 na po ng hapon. Sapagkat formal na ang isinampa po ng Office of the Ombudsman. Sa Sandigan ng Bayan naman ngayong Biyernes, July 3, 2026, ang kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree number 46 laban kay Senator Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, Aris Total Virey at Joseph Espirito mga ka-idol. Sa IFM News, Napunta ang kasong plunder sa 3rd Division habang ang unang kaso naman ng paglabag sa Presidential Decree number 46 ay napunta sa 4th Division. Pangalawa sa 6th Division at ng pangatlo naman ay napunta naman mga kasama sa 1st Division. Yan na. Siya pa si Senator Robin Padilla kahapon. Sabi niya, bakit lahat ng minority isa-isa mga kasama? Lahat ng minority black dyan sa Senado mga kasama. Kasi sila ngayon mga kasama nasa minority black na itong Senator Robin. Tapos nga ang sunod-sunod na pangyayari. At dahil doon, naglabas nga ng kanyang payag si Senator Robin na iniisa-isa di umano sila mga kasama. Kaya na aking binanggit, iniisa-isa, hindi kung ano-ano, bagkat sila mga kasama, iniisa-isang sinasampahan ng mga kaso. Parang, yun na, maputulan ng pakpak. Sige. Wala tayong magawa. Yung dyan naman sa bahagi ng pikit mga kasama, patuloy pa rin ang investigasyon ng kapulisan sa pamamaril patay doon ho sa dalawang individual na sakay ng motorsiklo kanina dyan po sa bayan ng pikit mga ka-idol. Iba pang usapin na natin mga kasama. Dako naman tayo dito po sa bahagi naman ng yung dito sa Dato din na sinsat mga kasama. Sapagkat marin nga ho na kinukondena ng Notre Dame University o NDU dito po sa Cotabato City ang brutal
na pagpatay sa isa nitong part-time faculty member na si Evangeline Pantorilla Abdullah na kagabi, July 2, at nanawagan ng mga otoridad na tiyaking mapapanagot ang mga responsable sa naturang krimen. Ayon sa pamunan mga kasama, malalim ang naging ambag ng guro sa komunidad ng paaralan at malaking pagkawala ang kanyang pagpanaw para sa kanyang mga kasamahan at mga estudyante sa naturang institusyon. Sinabi pa ng universidad mga kasama na labis nitong ikinalulungkot ang pagkamatay ni Abdullah na nagtuturo sa College of Arts and Sciences at Graduate School ng NDU dito po sa kalungsod ng Cotabato. Nimok din naman ng pamunan ng mga kasama ang mga law enforcement authorities na magsagawa ng mabilis, masusi at transparent na investigasyon upang agad na mapanagot ang mga salarin sa naturang krimen. Matatandaan na kagabi mga kasama, pinagbabaril habang nag-aantay ng kanyang masasakyan ng biktima diyan po sa nasabing lugar. At tinamaan nga ito sa ulo mga kasama na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay habang nakarecover naman ng mga pulis ang abot sa na mga basyo ng bala mga kasama mula po sa pinaniniwalaang caliber 45 pistol na ginamit ng kriminal sa naturang pamamaril patay. Dito naman sa Cotabato City mga kasama, isinusulong po ng ika-18 sangguniang panlungsod ng Cotabato City ang panukalang Cotabato City Safe Schools and Campus Security Ordinance of 2026 upang higit pang mapalakas ang seguridad sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan dito po sa lungsod. Layunin ng panukalang ordinansa mga kasama na tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at kawani laban sa karahasan, bullying at iba pang banta sa seguridad sa loob ng mga paaralan. Sa mga choy-choy na to, mga gangster, mga jologs. Ganyan na. Sa cloud ng naturang panukala mga kasama, ang lahat ng antas ng edukasyon kabilang ang mga pampubliko at pribadong elementarya, sekundarya, kolehiyo at universidad. Kaya hindi ng mga learning centers at madaris sa Cotabato City. Radyo mo nationwide. Ayon sa sangguniang panlungsod mga kasama, inaasahang magsisilbing gabay ang ordinansa sa pagpapatupad ng mas may gapit na mga hakbang sa campus security upang mapanatilang ligtas at maayos na kapaligiran sa pag-aaral. Sa oras na maaprubahan, inaasahang magpapatibay ang ordinansa sa mga polisiya at mekanismo na magbibigay proteksyon sa buong komunidad ng mga paaralan laban sa iba't ibang banta sa kaligtasan. Ang naturang panungkala mga kasama, inubo pa yan siya 18 sangguniang panlungsod mga kasama, ay inihain ni Cotabato City Councilor Jadjuri Eliboy Midtimbang. RMN Servisyo Publiko. Radyo mo nationwide. 4:49 na po ng hapon mga kasama. Dako naman tayo dyan po sa Maguindanao del Sur. Ating pakinggan yun hong naging takbo ng mensahe ng isang kilalang sheikh, isang kilalang ulama mga kasama. Respetado na ulama mga ka-idol dyan po sa bahagi ng Maguindanao del Sur. Pero bago yun wala umanong naitalang nasabi o nasugatan matapos ang isang umano'y palitan ng insidente ng palitan ng putok ng baril sa pagitan ng pamilyang Abubakar at pamilyang Undaki. Yan po sa sitio Simsimaan na barangay Mataya, Buldon, Maguindanao del Norte, alas 7:25 ng umaga kanina. Radyo mo nationwide. Ayon sa punong investigasyon mga kasama na pinaniniwalaang nagugat umanong insidente sa matagal ng alitan o rido sa pagitan ng dalawang magkaugnay na pamilya. Bate sa ulat, isang concerned na citizen ang nagbigay alam sa pulisya bandang alas 7:30 ng umaga matapos umanong makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril sa naturang lugar. Agad namang rumesponde ang mga kapulisan at kinumpirma na positibo ang naturang report.
Isinagawang investigasyon lumabas na umano'y may planong gumanti ang ilang miyembro ng pamilyang Undaki laban sa pamilyang Abubakar. Radyo mo, Gayon pa man, nakatakas na umano ang magkabilang panig patungo sa hindi pa matukoy na direksyon bago pa man dumating ang mga rumespondeng kapulisan. radyo mo, nationwide. Kinumpirma rin ng pulisya mga kasama na walang tinamaan ng bala at walang naitalang nasawi na sugatan sa naturang insidente. Radyo mo, nationwide. Sa ngayon, ay patuloy pang ginagawang hot pursuit operation at pinalalakas na rin ang intelligence gathering upang matukoy ng kapulisan ang mga sospek at maaresto ang mga involved dito. Sa IFM News, informed ka. Publiko. Yung pang balita ho natin dito mga kasama. Dako naman tayo dito sapagkat ito pong si Cotabato City former Mayor Attorney Cynthia Giani mga kasama. Binigyan din nga ho niya mga kasama na hindi maaaring limitahan ang isang lokal na pamahalaan ng lahat ng pampublikong pagtitipon at kilos protesta sa isang lugar lamang dahil ito mano ay nakasulat sa konstitusyon at sa umiiral na batas ng Pilipinas. Radyo mo, Kanyang payag mga kasama, sinabi ni Attorney Giani na ginagarantiyahan ng 1987 Constitution ang karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtipon at magpetisyon sa pamahalaan upang ipahayag ang kanilang mga hinaing. radyo mo, nationwide. Ipinaliwanag din niya mga kasama na sa ilalim ng turang batas bilang na may 880 o Republic Act o Public Assembly Act of 1985. Maaaring isagawa ang mga pampublikong pagtitipon sa alinmang pampublikong lugar basta't sumunod sa itinakdang proseso ng pagkuha ng permit kung ang lugar ay nasa labas ng isang itinalagang Freedom Park. Radyo mo, nationwide. Ayon pa sa kanya mga kasama, ang permit system ay nilikha upang matiyak ang koordinasyon sa usapin ng trapiko, seguridad at kaayusan at hindi bilang mekanismo upang pigilan ang paggamit ng karapatang magtipon. Sinabi rin ni Giani na kung magpapatupad ang isang lungsod ng patakaran na tanging ang City Plaza lamang ang maaaring pagdausan ng lahat ng rally, ay maaari itong lumabag sa BP number 880 o sa provision ng Philippine Constitution na nagpoprotekta sa kalayaan ng mamamayang Pilipino na magkaroon ng mapayapang pagtitipon. Ginit pa ng abogado mga kasama na nauna ng restriksyon o namang restriksyon sa karapatang ito ay dapat nakabatay sa pagkakaroon ng malinaw at kasalukuyang panganib o sa kaligtasan o kaayusan ng publiko at hindi lamang sa kaginhawa ng mga opisyal o sa pangkalatang pagbabawal. Binigyan din niya mga kasama ng diin na mahalagang bahagi ng mensahe ng isang protesta ang lugar kung saan ito isinasagawa. Kaya't ang sapilitang paglilipat ng mga demonstrasyon sa isang lugar ay maaari makaapekto sa layunin at bisa ng pagpapahayag ng salubin ng publiko. Sa payag ni Attorney Giani mga kasama, ito po ay kaugnay ng isyong nilimitahan umano ng pagsasagawa ng mga rally sa City Plaza lamang na kung saan nga inilabas Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw kamakailan. Radyo mo, nationwide. Publiko. Gaya ng aking binagit kanina mga kasama, yan po sa Maguindanao del Sur. Sige, tingnan nga natin itong naging pahayag ng isang sheikh. Yung binabanggit ko mga kasama, ito pong si Ustadz Abdul Wahab Kawilan mga kasama dyan po sa Maguindanao del Sur. Brigade, way, nanlusulangon usad kanu ang madakil na tao. Niaba sa mga ngudan to ang mga matalaw. Niaba sa mga matalaw ang mga nguda. Bagato ka no? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uy. Nginang taga padako no? Yato mi dako mo kasi agagagil kanag. Uy. Paganesya. Na niabag katamanan tanong ni ano matanong sa guna.
na yaman papatan Allah Ta'ala pagyantan sa ampun iyawa mo ng pamanaligkot yaboy pagsama na bagas mampung ba ikadtalun Allah Ta'ala papatan Allah Ta'ala sa kita no na di tanu masampay itito kahanda tanu yata biya na makadsenggay mga tao pagkena mapya ipamusunganin mga tao amalajiki akalin na iyawa muna no Allah Ta'ala tupang kamakwatan itito kahanda tanu ngini kadtalun Allah Ta'ala maka na Allah liyadara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamizal khabitha min at-tayyib. Eleno ba? So Allah Ta'ala mitalu. Dekres kita ni mitalu sa nekas Allah Ta'ala. Yanin manana di pandayan Allah Ta'ala sutaw a mu'min sutaw a paninindag di babayama kwa sukahanda ya tabya na makasanggay sumaljik nando sumapya. Ano pagtalo sa pangumbalan tanong na ileni ni ayatan na niya. Kaya iyawan din sa Quran na kandulitan ng kalabit. Uy, iyawan ni ayatan po niya. Ikadua, nga, kapamulabit tanu, sa menyabe mga sipata mga munafikan niya, nang bitialan tanu sa di tanong bitialan na nan sa Quran na nan. Uy, yatabi din ka batian ni Quran, kadin ka malabit ti munafik. Tambuban to mga pagali ko ang mga bangsa muro, ada nang sa timana surah abinatuan Allah Ta'ala sa suratul munafiqun kaya gina dirikado ang mga tobe ni ang magkasimbol sa magingad way kamakabinasa pinagtagkanan ng Allah Ta'ala iyanin mana mga munafik ang mga tao na taman adi makasanggay kanu magingad ang muslim na di makwaso kahanda kaya gina iyanin panggulang benyaba na itampilanin pan su kontrabantu ipumbuno atanu ngini amadanin siya kanu tempo no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ghazwatul Ahzab langon o mga pamilya no mga Arab adapan pag-Islam nando sumbalangan a pamilya no mga Yahudi na mitatampila nando su mga Quraysh aganat sa Makkah niyapod atang pilanilan na sa mga munafik alubong pagkalban kan ubay no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munafik ka ba niya? Nayanin tumotampilanin isalakaw kuming kanutito ang mu'min. Kaginayanin kahanda na dinin makwa ilkanin a personal interest yatabya nayanin magtampilan na salakaw agamanin. Uy. Eleno mga pagali ko siya kanu agama Islam. Uy, mga pagali ko siya kanu agama Islam. Upama kambalingan tanong sa history. Ngini sabapan a kinaawa, kinapamugaw, kanu mga kapuapuan tanong ang mga Muslim siya sa Andalus na eleno katilutiman imasla sa bapin. Tilutiman. Nagkanggula bine sa guna siya sa timpo tanong sa guna. Tilutiman ba niya anad sabapan sa kinapamugaw kanong gobyerno no Islam siya sa Andalus siya kanu sa timana kadtalo nakalabit telugatos lagun ikinandatunin siya ba sa Europa niya siya kanu sa timana kadtalo nakalabit pitugatos lagun na pandato buso Islam ugeda guna manggulet tilutiman ba niya nagkanamatag mikalubay sa gobyerno kana pamugaw sa mga tao lubas sa Andalus. Ngini paganayan. Nya ba ipaganayan? Ya paganay asabapin na aming katampila so isa apagkalem sa Muslim sa itampilanin isalakawi agamanin sayanin pembunon na pagidsanin sa agama na ikay sabinan at kinapamugaw kanu mga kalukasan tanu siya sa Andalus na inilabi no Muslim salakoy agamanin kuming kanu pagidsanin na sagunaban niya na kinamawatan siya sa kita no naganggula ganggula siya sa kita. Ikadua
Ikadua, na amin kayang gula ng mga ulama. Taqausul ulama anid da'watil islamiyah. Amin kadidin tiddo sa mga ulama sa kapanganggat sa kanubunan ng agama didalo sa bantang nasambakad sa papan ikagkalubay no magiging ng Muslim. Miyabong basal kita no niya. Yasal kita no niya. Gagadam kami mismo. Yan namin gagadam sa guna. Nasa kami ba niya na mana kami ilo siya sa kanong mga pamagaltan sa saguna ba niya. Dagat tagapada nami. Ugeda, alhamdulillah. Kamampung basuh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'al Islamu ghariban. Fatuba lil ghuraba. Nakomasu Islam sa mana lapo na pinakamapya atau malapo kanu dal panin. Ya importante na siya sa kaning kanubantang siya kanu agama. Masla akatinggan lusal kanina Allah Ta'ala. Da panunuatan tanu apianten. So Allah Ta'ala panunuatan tanu. Dahil pagkagilag tanu apianten. So Allah Ta'ala pagkagilag tanu. Way. Ikatalo at sabapan akinapamugaw kung mga pagalit tanu andang sa Andalus na amin ka mamagagawa sa kamal sa mga tao at pagkamal. Na elino sa guna. Sa guna na no may ka pa magagawa. Gobyerno to ana pamugaw na nakalabit lugato sa lagon. Ikinandato rin. Lakita no niya a gobyerno na dapat ma-regular a gobyerno. Siya tanong pa sa transition na minapondo ni ka pa magagawa niya. Di din ka makilala na isa sumapulonin. Ya importante na makuhanin ni kahandanin. Makagip kang gulatan. Why? Ya basa na po niya na may kinawagib ikabuto sa UBGP. Tama sabihin natin yan so ayatan. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Yan yang katalo. Na bidaya ikapalitaya kanu Allah Ta'ala, kapalitaya kanu Nabi Muhammad, nandu kapalitaya kanu Amir. Uway benar deninan. Benar deninan ang bidaya. Kagina su kapalitaya sa Amir na adan syaratin, adan kumpasanin. Ugera kapalitaya kanu Allah Ta'ala, kapalitaya kanu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da kumpasanin. Ya kumpasan ang kapalitaya kanu Amir. Taman adi makasibay kanu biti kanu agama Islam na di mawagib amendaka atau kayawan ka ikapalitayan kasal kanin kayanin mana na kena kumplito ipalitayan ka. Oy, kena kumplito ipalitayan ka. Nya benang gulat anu nya. Oy, yang bidayan aparti tanu ayubi cipi nandu mga pedanya. Na parti tanu ayubi cipi. Na yaning kahanda na bahalman niya na kasangkapan binya. Kena tanu siya pagtaman siya sa bahalman niya. Usya tanu pagtaman sa bahalman niya na nalugi inakalabi 40 lagun akin ang dulong masayan tanu. O gaya mga poda niya party na siya ang pagtaman niya. Di din niya tuntutan itito kahanda tanu. Kagina na sasangan ng kanilan isya ang basilang taman. Kagila kami to. Lang na niya bayo bicipi. Langon ka no? Itungkol ko na 5 no? Dakar patungkol sa may. Salat kawisi ka na lamaya. Di mapakai may. Mga babay, dodan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang mga mama. Allahu Akbar. Itungkol 5 nonan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Why? Ya ada Malaysia. Gapanganita no. Iiperenta ni tama na magagata no. Sa panun ikataban ulang no kandidato no UBGP. Adan siya papasabutan ni Salkano. Adan siya yadin tindagat tigini ako bubutuan na party. Di ka pagkasugat to na bubutuan ka. Nasisita na langon ay nibatada UBGP na butuan ka langon. Gemanat sa kanu party, so district representative, nanto sektoral,
lang na namba na dahil pagtagakon. Radyo mo nationwide. Servisyo. Iyon mga kasama, si Ustad Abdul Wahab Kawilan, ano? Sige, magandang hapon pa rin ang ating pagbati sa lahat po ng mga tagapakinig ng DXMY. Good afternoon kay Manisan Jezabel. Shoutout naman po, Manisan Jezabel from Amado, Papa Arets 10, Cotabato City sa Family Sulaiman. Magandang hapon. Good afternoon din mga kasama kay Sagira Malagaynon. Siya malulambon, Ma'am Sagira. Good afternoon po, Family Malagaynon and Mama sa Pawa ng Tinutulan, Bayan po ng Pikit. Magandang hapon po sa inyong lahat niya. Radyo mo. Sige, 5:06 na po ng hapon mga kasama. Servisyo. Tayo po dahan-dahan na po ang magpapaalam sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan. Sa ngalan din ng ating nakakagapay dyan po sa may technical side, Radyoman na Sir Danilo Malaran Radyo mo. at Sir Eric Madamba Jr. Maging ang buong puwersa po mga kasama ng DXMY RMN Cotabato. Ako po ang inyong naging likod mga kasama. Ngayong araw po ito ng Friday. Ngayon po ay July 3, 2026. Radyo mo. Ako po ang inyong Radyoman Jul Di Mapala Tatakaramen. Magandang hapon at marami pong salamat. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN. Ito ang